Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ito na lang pong muli si Maestro Virgo, also known as Commander Saturn Coronados, upang magbagi sa inyo ng mga munting alaman patungkol sa karunungang lihim na ating binabaybay sa ngayon. Patungkol muli sa Sator na binabahagi natin sa mga binahagi din ng mga sinaunang maestro na ating binabaybay sa pang-araw-araw. Sabi ko nga sa inyo, mahalaga na matapos yung pagdidibusyon at upang matanggap nyo ang inyong tinatawag nilang basbas. Upang sa ganun ay mapaganan yung mga bagay-bagay. At ang ating babahagi natin sa ngayon ay yung patungkol sa tinatawag nilang, para ito sa mga taong nabasbasan na at meron na silang natanggap sa sarili nila, ngunit may something pa na kulang sa kanila. Upang magamit yung mga susi ng Sator, pwede nyo ito magamit. Ibabahagi ko sa inyo yung 5 susi ng Sator o 5 susi na Bibliato ng Sator -1 na kaya magpasampa ng mga kalaban. Pwede mo matawag ito. Pero ang unang-una ay hilingin mo sa nag-iisang Diyos sa tunay at totoo na mabuti sa kaitasan ang bisa ng mga Bibliatong ito. Ang tawag ko dito ay yung tinatawag nilang kombinasyon ora, at tinatawag nilang formula ng isang bagay patungkol sa Sator na gagawa ka ng tinatawag nilang kombinasyon ora. Pag nakagawa ka ng kombinasyon ora, pwede mo itong i-iip sa isang papel, kapirasong papel, at pwede mo itong makakapagpasampa ito. Katulad halimbawa ng isang papel na ganito. Sasampulan ko kayo. Itong papel na ito, halimbawa ito, pwede mong usalin itong Bibliato na ito, na susi ng Sator -1. Pero kailangan, sabi ko nga sa iyo, bago kayo magsimula ay makapagpoder, pondo at bakod na muna kayo. Nakapagbalabal na rin kayo. Para sa kaalaman na lahat, ang ibinahagi kong bagay na ito ay ginagamit ko ito sa aktual na pakikipag-spiritual combate na para malaman nyo lang. Para mas maintindihan nyo. Ngunit binabahagi ko ito sa inyo sa ngayon dahil alam ko naman na medyo matagal na rin ang inyong pag-aaral patungkol sa karunungang lihim, sa mundo ng karunungang lihim. At marapat lamang na ibahagi na ito sa inyo. Unang-una sabi ko sa iyo, hanapin nyo muna yung susi ng Sator -1. Pwede nyo rin gamitin yung susi ng Sator -2. On some point, pwede mo magamit yung dalawa na yan. Ang hinahanap natin, sabi ko nga sa inyo, na para magamit mo yan, para makapagpasampa ka. Pero sabi ko, take note mas maganda na kompleto na kayo sa pagdidibusyon, kompleto na kayo lahat sa inyong mga, sa lahat, sa mundo ng spiritual, natanggap nyo rin basbas, mas mainam yun, para mapaganan yung mga bagay na yan. Unang-una, ay hanapin nyo yung susi ng Sator na tinatawag nilang Arsuktum. Nasa susi ng Sator yan, -1. Sator Coronados yan. Hanapin nyo rin yung tinatawag nilang Emersocom. Hanapin nyo yan, isama nyo yan. Isama nyo rin yung tinatawag nilang Rembek Lamet. Para malaman nyo, sige, sasabihin ko lang mamaya yung bisa nyan. Isama nyo rin yung susi na Amdator, pwede rin. O pwede nyo rin isama yung kasi yung Amdator, pwede rin isama yan. Tapos meron pa isa, bali kahit 6 pwede, hanggang 7 pwede. Isama nyo rin yung titawag ng Tutaraim at Aratum. Yan, okay. Para malinawagan yung iba, isang papel ito, sa akin kasi pwede kong isulat yun. Pero sa inyo, mas mainam, mas maging madali. Mumut kayo ng isang papel, malinis na papel, isulat nyo, gamitin nyo yung ballpen na talagang hindi pa ginagamit sa kahit anong panulat, at papel na hindi pa nasusulatan na kahit minsan. Pwede nyo iusal dyan, pwede nyo rin isulat. Para sa gamay na nila ang paggamit ng mga susi ng Sator, pampasampa. Ito yung papel halimbawa, o usalin mo dito. Pero sabi ko nga sa iyo, una mo nang gagawin nyo, magpoder, pondo at bakod muna kayo. Sa sarili nyo, magbalabal na rin kayo. Itong papel na to, uusalin mo dito yung tinatawag nilang Arsuktum para sa proteksyon, Rembek Lamet para sa bisa dito, lunas. Babanggitin ko Bibliato sa kabisa. Isunod mo yung Emersocom, tapos kaligtasan. Isunod mo yung tinatawag nilang Amdator, pwede rin. O isunod mo rin yung Amdator kontra masamang poder. Tapos pwede rin yung Tutaraim, gamot, at saka yung Aratum sa kaligtasan. Kaligtasan naman yun. Okay. Pwede mong isulat dito, pwede mo rin ibulong. Pwede mo itong iipit itong papel na to. Kaya yung makakakita kayo ng mga manggagamot minsan, yung iba,
Hindi naman lahat pare-pare, sabi ko nga sa inyo. Pero pag nakakita rin kayo ng may mga papel na ganito, either inusalan nila yan o kaya naman ay binasagan nila ito. Babasagan mo kasi ito eh. Una mo nang gagawin, sabi ko nga sa inyo, mantrahan mo muna ang mga susi na nabanggit ko. Yung tinatawag nilang Arsoctum, Rembeclamet, Emersochum, tapos yung Abdator, pwede rin, Tutaraim, saka Aratum. Kapag nabanggit mo yan, mamantrahan mo yan ng 108 times bawat isa, hilingin mo bisa nito sa nag-iisang Diyos sa tunay ito na mabuti sa kitaasan, ang kapangyarihan nito. Napaintulutan ng mga gabay na yan. Pagkatapos, iusal mo dito. Tawagin mo sila dito sa parang Sator, Arepo. Pag namantrahan mo na yan ng 108 times bawat isa, okay lang kung gabay ka na nila, kilala ka na nila, pwede mong tawagin ng normal na tawag lang. Kahit hindi mo namantrahan yan. Yun ang katotohanan dyan. Sa iba, sa mga hindi pa masyado nakakasubok, mamantrahan mo yan. Pero pag talagang kilala ka na nila at talagang alam nila na ikaw ay kaisa nila, baka makatarungan ng pagpapasya mo, tutulungan ka ng mga gabay na yan, ng mga susi na yan, may mga bisa, bibliato na yan. Ngayon, sabi ko sa iyo, unang gagawin mo, kapag na-kompleto mo yan, basagan mo yan ng, iusal mo yan dito sa paraan na Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas, Sator, Arsoctum, Rembeclamet, Emersochum, tapos sama mo yung Amdator, Tutaraim, Aratum, Amen. Sama mo yan. Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas, Sator, Arsoctum, Rembeclamet, Emersochum, Amdator, pwede rin yan, Tutaraim, Aratum, Amen. 3 beses yun. Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas, Sator, Arsoctum, Rembeclamet, Emersochum, tapos sama mo yung Amdator, Tutaraim, Aratum, Amen. Saka masabi mo, sa inyo po nag-iisang Diyos na tunay na mabuti sa kitaasan, nawa po ipagkaloob nyo sa akin ang bisa ng mga gabay na ito upang makapag-loob sila sa mismong gamit na ito na mapasampa ko ang kalaban o matawag ko ang kalaban sa paraang tatawagin sila gamit ang bagay na ito. Tapos pag nahiling mo, hipan mo 3 beses, tapos para mas mapalakas mo pa itong bagay ito, pag nahingi mo to, babasagan mo pa ulit to ng mahaba man ang proseso pero wala problema. Mas maganda kung gusto nyo gagamot kayo na session box na damihan nyo na para pang ipit nyo to. Pag nyo na yan, nabanggit nyo na yan, basagan mo to ng 25 basag na Sator pangwasak na masasamang galing at panghiling sa mabubuting bagay. Gagawin mo, sabi mo, Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas, Sator, Shaddai, Adonai, Tedekam, Omunsion, Rexal, Elohim, Rikmeal, Elohim, Peli, Olam, Tetragrammaton, Ehiya, Nigaon, Elono, Tora, Obela, Paltiobel, Eliam, Robiel, Agla, Rosoel, Osaselas, Toon, Nagatusfei, Sebeto, Yosua, Amaseya. Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas, Sator, Shaddai, Adonai, Tedekam, Omunsion, Rexal, Elohim, Rikmeal, Elohim, Pele, Olam, Tetragrammaton, Ehiya, Nigaon, Elono, Tora, Obela, Paltiobel, Eliam, Robiel, Agla, Rosoel, Osaselas, Toon, Nagatusfei, Sebeto, Yosua, Amaseya. Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas, Sator, Shaddai, Adonai, Tadekam, Omunsion, Rexal, Elohim, Rikmeal, Elohim, Pele, Olam, Tetragrammaton, Ehiya, Nigaon, Elono, Tora, Obela, Paltiobel, Eliam, Ropiel, Agla, Rosoel, Ososelas, Toon, Nagatusfei, Sebeto, Yosua, Amaseya. Nawa po sa inyo po lahat ng mga lihim ng pangalan na nakapaloob sa kapangyarihan ng Sator. Sabi mo ngayon na nawa po ay bigyan na lakas po ng bisa ang gamit na ito upang magamit ko sa aking pakikipag-spiritual combate at magamit ko sa aking pagmimisyon. Saka po hihipan yung 3 beses to sapagkat sabi ko nga kukonsagrahin mo yan at binasaga mo pa 25 basak yan, tinawag mo pa yung mga gabay ng susi ng Sator ng Daswan para sa unang-una Arsoctum, proteksyon, tinawag mo yan yung Rembeclamet sa lunas, Emersochum sa kaligtasan, Amdator kontra sa masamang poder, at Tutaraim naman sa panggamot, at yung Aratum naman yung kaligtasan. Kompleto ng basag itong papel na to. Ngayon ang gagawin mo to, pag nakonsagra mo na yan, di ba? Nakonsagra natin, binasagan mo na yung 25 basag na Sator, pangwasak na masasamang galing at panghiling sa mabubuting bagay. Pag hiniling mo na sa dakilang isa to na mapagana, basan nyo po ito, o dakilang isa na mabuti sa kitasan, upang magamit ko panggamot, magamit ko pagpasampa at magamit ko itong pangipit.
o maging instrumento ko ito para magamit ko na matawag ko to. Matawag ko mismo yung mismong gumagambala sa pasyente na ito kung sino man itong tao na to. Saka mo ipan ng 3 beses. At kailangan buo pangalan ng pasyente para matawag nyo na sa pamamagitan na ito, mapapasampan nyo yung mismong gumagambala sa kanya. Pwede mo na itong iipit sa daliri, sa paa, pwede rin. Itong papel na to, pwede mong iipit sa daliri ito, nakaganon. Mapapasampa mo yan kung sino may gumagambala dyan. Yan, para mas maintindihan nyo lang, binabahagi ko ito, sabi ko nga sa inyo. Sapagkat alam ko matagal na kayo sa mundo ng spiritual, mas mainam na rin sabi ko nga sa inyo na unti-unti gabayan pa kayo ng gusto. Baka sabi ko nga sa inyo, may mga bagay na iba yung pamamaraan din ng iba, pero ang binabahagi ko nga tungkol sa sator na tinatawag. Ang sator na makalumang sator na binahagi ng mga sinaunang maestro na binaybay ko at binaybay din ng iba na binabahagi natin sa ngayon. Gamit ang papel na to, makakapagpasampa kayo. Pwede rin ang susi, pwede rin. Pwede rin ang balahibo ng ibon. Gamitin mo rin yung pamamaraan na ginamit ko. Pero sabi ko nga sa inyo, siguraduhin nyo, magbibigay ako ng babala, siguraduhin nyo na bago nyo gawin itong mga bagay na ito, ay nabasbasan na kayo at nakompleto kayo sa poder, pondo, bakod at balabal sa sarili, nakompleto nyo na lahat yung mga yan. At talagang ramdam nyo talaga na tinanggap nyo ng basbas. Kasi ang spiritual combat, labanan talaga yan. Hindi basta-basta yung laban na yan, sabi ko nga sa inyo. Kaya dapat maging handa kayo. Para sa mga baguhan, sabi ko nga sa inyo, ay pwede nyo subukan, pero sabi ko nga, mahalaga na siguraduhin nyo muna sa sarili nyo kung talagang natanggap nyo ng basbas. Kasi mahirap din yung biglang gusto mong subukan tapos biglang matatakot ka. Hindi din pwede yung ganun. Alisin nyo po ang takot sa sarili nyo. Alisin nyo na yan, yung takot na yan, kasi hindi mahalaga yung takot. Kasi pag yung kakainin ka ng takot, hindi mo may tutuloy yung pagmimission mo. Ngayon, kapag napasampan nyo na yan, maraming uri ng pamarusa, bigyan ko kayo ng sample. Pwede mong gamitin yung pamarusa na, sabi ko, kung napaspasan ka na, gamit ang mga gamay mo, pwede mong tawagin mo mga gamay mo. May mga pamarusa din na mga bagay na gamitin mo yung Sator, Are, Portenet, Opera, Rotas, Jesus, Salvame. Hiip mo din sa daliri mo, itarak mo sa leg ng kalaban o sa tiyan, pwede mong gamitin yun. Sator, Are, Portenet, Opera, Rotas, Jesus, Salvame. Okay, hipan mo na gano'n. Sator, Are, Portenet, Opera, Rotas, Jesus, Salvame. Saka mo itarak, pwede yan. Tapos pambulid naman sa mga ibang may ibang mga elemento, mga masasamay elemento, mga elemento ito, mga diablo, gano'n. Gamitin mo yung, pwede rin yung Kid Sigot Deus, gamitin mo yan. At saka gamitin mo rin yung Ampilam Guam, Eximinaro, pwede rin yan. Pwede mong gamitin yan, panilaw sa kanila, pwede yan. Mga sample lang yan. Sample lang, konti lang ibinahagi ko. Pero kayo na rin sa iba. Kaya nyo naman siguro yun sa iba dyan. Unti-untiin nyo lang, sabi ko nga sa inyo. Binabahagi ko yan para matuto kayo at some point. Yan ang isa sa mga bagay na natutunan ko nung panahon ako'y nagsisimula sa mundo ng spiritual at tinuro sa akin ng mga mabuting gabayan at ng dakilang isa na mabuti sa kitaasan. Gamit ang mga sator. Kaya natuntun ko ang mga patungkol sa sator. Kaya sa iba naman na nagugulumihanan, o sabi ko nga yung mga baguhan pa lang sa inyo dyan, ay hingi nyo sa dakilang isa ang basbas nyo at wag po kayo maliligaw ng landas. Ibinahagi ko to sa inyo, hindi para kapag makapagpasampa kayo, ay makapagyabang kayo, no? Ang sa akin lang, maging mapagpakumbaba pa rin kayo. Mas maganda na lihim ang inyong pagkatao, lihim ang inyong mga gamutan, mas mainam, at tahimik lang din kayo, pero gumaganap kayo. Kasi nakikita ng dakilang isa ang inyong mga ginagawa. Ayos yung mga ganung bagay. At ito ay sample lamang sa binahagi natin. Sabi ko, marami pang uri ng mga pwedeng pagpapasampa, pero yun yung binahagi ko sa inyo ay yung panahon na ako nagsisimula pa lamang. Ginamit ko ang mga susi na sator, gamit sa isang bagay, kaya napasampa natin yung mga ano na yan. Papel lang ginamit ko talaga, papel. Yan ang unang pinaka-medium ko. Spiritual medium na ginamit ko is papel. Para malaman nyo lang. Ngayon, pagkayari ito, sa iba, tinatapon nila, pero sa akin hindi. Kapag sinulatan ko itong papel na to, itong papel na ito ang magiging retablo. Nahahawakan ng isang tao na naalihan o na
pinapinsala ng kahit anumang sino mang halimbawa nila lang, mga nadali ng ng manunusok at iba pang mga elemento, kung sino man mga gumagambala sa kanya, gagawitin niyang retablo ito. Para malaman nyo lang. Yan ang magiging retablo. Itatago niya ito. Pwede niya ilagay sa wallet niya o sa Basta, ngayon, kapag lumalabis ang isang tao, ang sinyalis dyan, mawawala ang retablong ito kapag siya lumalabis at nawala yung paniniwala niya at parang binaliwala niya yung mga bagay-bagay. Yan ang sudyat na tinanggal ulit ng mga gabay. Kasi kukunin ng mga gabay ito kapag talagang hindi ka karapat-dapat. Kaya sa mga tao na mga baguhan dyan, kung sakali man na magamit nyo, yung tinuro natin ngayon, swerte nyo, sabi ko nga sa iyo, kung sa akin umubra, subukan nyo rin sa inyo. Malay nyo lang. At sabi ko, hindi naman lahat ng pagkakataon ay pare-parehas, pero sa akin lang, ibinabahagi ko sa inyo yung aking personal na karanasan. Para malaman nyo. Ang tawag ko dito ay yung tinatawag nilang kombinasyon, aura, na sa pamamaraan ng isang retablo, na isang papel, o pwedeng iusal, pwedeng isulat dito, na pwede mong gamitin pang-ipit ito. Pero hindi ko pinang-iipit to. Ang ginagawa ko dito, yung iba pinang-iipit nila, pwede iipit sa ganyan. Ako naman iba, pinapahawak ko sa tao to. Kapag nahawakan ng pasyente ito na gano'n niya, kapag siya'y naalihan talagang mapapaganon yun, magugulat at magugulat. At mararamdaman niya yung init ng papel na to. Katulad ito papel na to, mainit niya, ramdam ko. Sapag konsagrado ito. Ngayon, ito papel na to, itatabi ko rin to. Kung sinong magmayari nito, ito, konsagrado naman na to. Pwede ko na rin gamitin pang-ipit to. Saka sakali man na pangmaramihang gamutan, pwede mong magamit to. Sa papel na pwede. Pero sabi ko nga sa inyo, pwede mo magamit ito sa pangkalatan din at magiging retablo na ito. Di ba? Napakadali guys, di ba sa totoo lang? Hindi mo kailangan ng medalyon. Ito lang. Papel lang, simpleng papel lang. Makapasan pa mo kung sinong kalaban na yan. Kahit ano pang elemento yan, tinawag yan. Pero gamitin mo yung yung putir pondot bakod at balabal ng dakilang isa ng satora, lahat pati yung mga sinabi ko dati. Kumplituhin mo yun bago ka magsimula. Para sigurado ka, talagang hindi ka nila mabubutasan din. At bukod doon, sabi ko sa inyo, nakaantabay ang mga gabay. Ang binabagi ko sa inyo ay personal na karanasan ko. Ewan ko lang sa iba, sabi ko nga. Ang tawag ko dito ay retablo, kombinasyon aura na konsagrado na papel na pwede mong ilagay o pahawak sa isang tao. Na kayang-kayang tumawag o magpasampa kung sino man yung tatawagin mo sa mundo ng spiritual. Isang bagay lang itong binabagi natin, sabi ko nga sa inyo. Maraming uri ng pagpapasampa, pero ito'y binabahagi ko patungkol sa Sator. May mga iba pang mga bagay na pwede pang ibahagi ng pagpapasampa. Pero sabi ko nga sa inyo, ingat lang din kayo. Siguraduhin nyo bago kayo magpasampa, siguraduhin yung handa na kayo. Kasi kapag napasampa yan, natawag yung kalaban, diyan magsisimula ito ng spiritual combate. Kaya sana good luck sa inyo, sa mga baguhan dyan, sa mga, sabi ko nga, kung kayo matawag mo ng iba, pasensya na lang. Kaya binahagi ko na ito, kasi panahon na. Masyado na rin matagal. Masyado nang natatagalan na ako sa panahon na nagtuturo tayo sa mundo ng spiritual. Ay yung mga estudyante natin, sabi ko nga sa inyo, ay nagugulumihanan kung ano nangyayari na, kung saan ng parang mga paro-paro na lipad-lipad na naman. Kung saan naghahagilap ng kung ano-ano. Narito lang po. Kapag natanggap nyo yung libro, doon sa libro yan, sabi ko sa inyo, sa lahat ng mga taong naghahayag yan at sana itahayag natin yung katotohanan. At sa iba naman ng mga tao na mga baguhan pa lang din, ay pasukin nyo yung channel, sikapin yung sumama dyan, magpa-member din kayo. Meron tayong join button dyan, mamili kayo dyan. At sabi ko nga sa inyo, sa mundo ng spiritual, huwag nyo limitan ng sarili nyo. Ang ibinabagi ko sa ngayon ay isang bagay lang sa mundo ng spiritual. Ito ay isang bagay o isang papel, ngunit sa patingin na iba, isang papel lang. Pero kapag ginawa ka ng may naalihan ito o may karga, talagang mamimilipit yan. Talagang pag ginawa ka nyo to, kasi sa akin kasi hindi iniipit. Ibang pamamaraan ko iba, talagang pag ginawa ka yan, pag may karga yan, talagang mapapaigtad yan. Kasi yung mga gabay na tinawag ko na yun, yung mga gabay ng Sator na yun, yan sila ang hahawak dyan. Kaya mapapansin mo, kapag ginawa ka nila, sa sobrang dami nila, 6 sila o 5 o 7, talagang hindi makagalaw. Kung hindi mo pa sabihin na pakawalan nyo na muna. Para makagalaw siya. Sa mga iba naman na mga ewan ko lang ha, sabi ko nga sa inyo, ito ay personal na karanasan ko at pasintabi rin sa iba. Kung umubra sa akin, sabi ko nga sa inyo, malay nyo, umubra din sa inyo. At naniniwala ko, ubra yan. Kasi binabahagi ko sa inyo yung mga bagay na yan. Sa iba naman, ibang binabahagi nila, pero ako nagbabahagi ako ng ganitong bagay. Kaya, salamat sa dakilang isa na bumuti sa kitaasan sa pagkakataon na binigay niya sa akin. At binabahagi ko rin naman sa inyo yung bagay na ito ngayon. Sana magamit niyo yung aking binahagi sa ngayon. Kaya mahalaga, hanapin niyo yung 25 susi ng Sator -1. Yung tinatawag nilang Arsoctom.
sa proteksyon, Rembeclamet sa lunas, Emersocom sa kaligtasan, isama nyo rin yung Abdator kontra masamang poder, Tutaraem, gamot, at yung Aratom sa kaligtasan. Isama nyo yung mga yan. Konsagrahin nyo yan, usalin nyo sa papel na to, konsagrahin nyo, inulit ko. Pwede mong mantrahan yan, pero kung hindi ka pa kilala, pwede mong mantrahan, kailangan mantrahan. Pero pag kilala ka na ng mga gabay, usalin mo lang sa pamamaraan 3 beses, usalin mo yan. Yung katulad ng binanggit ko kanina, saka konsagrahin mo siyang muli. Medyo mahaba ang proseso, pero mapapasampa mo yan, hindi pwedeng hindi. At bago ka magsimula, hingiin mo muna ang papel na to rin sa dakilang isa ng mabuti sa kaligtasan, mapagana mo to. Yan ang mga bagay-bagay. Pwede mo yun, yung bagay na yan, pwede mo ibalong sa susi. Hindi lang sa papel ha. Pwede rin sa kahoy, pwede rin sa balahibo ng manok o balahibo ng isang ibon. Pwede yan. Yan, maraming bagay. Kaya maintindihan nyo lang. Yan ay isang bagay na bilagi ko para mas maintindihan nyo. Okay, maraming salamat po at hanggang sa muli po at God bless po sa inyo lahat. Pasensya na kayo, medyo nagiging busy ako sapagkat ako yung nagtitinda at marami akong ginagawang inaasikaso sa mga bagay-bagay. Hindi man tayo nakapag-live. Pero sa kayo sabi ko nga sa iyo, naririto ako at nagre-reach out ako sa inyo. At shoutout po sa lahat ng mga Satorians dyan, sa mga panig usulot ng mundo kayo naroroon. At anumang bagay sa mundo ng spiritual, sabi ko nga, maging mapagpakumbaba kayo kahit natanggap nyo ng ang inyong basbas at ang inyong mission. Mas mainam na sabi ko nga, maging mapagpakumbaba lang kayo sa lahat ng pagkakataon. Huwag po nyo kayong maging mapang-abuso. At sabi ko nga sa inyo, sa pagdating ng araw, maging pantay-pantay tayo sa mundo ng spiritual, maging mapagpakumbaba lang kayo. Hindi naman kailangan na nandun pa rin dapat yung respeto nyo sa bawat isa sa atin. Tayo nag-respetuhan pa rin. Baka malayo man lang yung marating sa mundo ng spiritual, nagpapasalamat ako sapagkat sabi ko nga sa inyo, sa ibang mga gumaganap din dyan, nagambanan ko na maayos ang aking pagbimisyon sa inyo at hindi ako nagkulang ng paalala sa inyo lahat. Gayon din po sa dakilang isa na sinabihan niya ako na naging successful ang aking binahagi ng mission sa akin. Sapagkat na-multiply ko ang katulad ko sa sarili ko, nagkakaroon ng namumultiply ang katulad ko, na mas dumadami pa ang nasa panig ng person ng liwanag at ng mga gumaganap din. Sa lahat ng mga gumaganap dyan, sabi ko nga sa inyo, ugaliin nyo na manalangin sa dakilang isa na mabuti sa kaligtasan. Siyang unahin nyo muna. Ang mga bagay na binabagi ko sa inyo ito ngayon ay pangalawa lamang yan. Pero sabi ko nga sa inyo, kapag yan ay hiningiling mo sa dakilang isa na mabuti sa kaligtasan, magiging mabisa yan, magagamit mo yan. Good luck sa mga taong susubok nito. Sana magamit nyo. At good luck din sa mga kalaban na mapapasampa. Pasensya kayo, sabi ko nga sa inyo. Kailangan ko nang ibahagi ang bagay na ito. Para magkaalaman din. Para malaman natin, sabi ko nga sa inyo, sa mga tao na yan, ay nasa sa inyo po. Kaya mas maganda, itigil nyo na yung mga ginagawa nyo masasama. Isuko nyo sarili nyo sa dakilang isa na mabuti sa kaligtasan. May paraan pa para magbago. Baka sakaling sabi ko, baka matawag kayo mahirap. Maraming salamat po at God bless po sa inyo lahat. Hanggang sa muli po. Maraming salamat po.